May nag-comment sa Facebook ko, sabi niya, "Ngek, profitable trader pero bakit nasisilaw sa mga Globe rewards? How come daw?" Just so you know, prepaid user ako sa Globe, hindi ako nag-postpaid. Kasi ayoko ng mga hulugan, ayoko ng binabayaran buwan-buwan, ayoko ng mga installment, ayoko ng anything na hinuhulugan buwan-buwan na magkakaroon ako ng commitment or obligation. So talaga naka-prepaid lang ako talaga for the longest time. So yung mga Globe rewards na yan, matagal ko na yun i-utilize. So ngayon maglo-load ako, say for example, 1,000 pesos. Magkakaroon ako ng Globe rewards and then magagamit ko yun sa mga emergency. Say for example, bilan ako nawalan lang ng load. So pwede ko palang i-redeem yun. So mariredeem ko siya, magkakaroon ako ng whole day na unlimited text call and internet. Which is, why not? Diba? So sa mga credit cards, yung mga rewards, mga points, additional points na ganyan, yan, na-utilize ko rin yung mga ganyan. So hindi ibig sabihin na profitable trader na ako, kumikita na ako ng ganito. Hindi ko na-utilize yung mga ganong mga points and rewards. Bakit hindi? So, para lang maintindihan niyo yung context, kasi kahapon, naka-receive ako ng message from Globe. So, tinignan ko talagang from Globe siya. Kasi like, for how many years, doon siya nagsasend sa akin ng mga notification about rewards, about my load, about their promos. So, anything related sa mga notif ng Globe, via SMS server, doon nanggagaling sa text na yon. So, ngayon, naka-receive ako ng message na, oh, this is the last day that you will be able to redeem your reward. So, kinlik ko siya. Kasi galing naman siya directly from Globe eh. So, nakinig ko siya, okay, ito lang yung mga pwede mo i-redeem. Sige, i-redeem ko yan. Kasi sayang din eh, last day na daw eh. So, chinek ko ulit. Sabi ko, bakit ganito? Bakit ganito yung parang app iba? So, chinek ko ulit, papunta dun sa message. Parang, oh ano, galing siya sa Globe. Galing siya sa Globe. So, ngayon, meron siyang parang shipping fee na I have to pay for 19 pesos. Shipping fee na 19 pesos, sabi ko, sobrang cheap naman to. Sige, okay lang. So, ngayon, kumuha ng tatlong electrical wire ata or whatever, ganyan, para maging useful doon sa campus. So, ngayon, nung nakita ko, 19 pesos, i-input mo yung credit card mo, and then, nakareceive ako ng OTP. Ang OTP is not 19 pesos, but 200 plus euros ata yun, ganyan. Sabi ko, oh, scam to. Kasi bakit 19 pesos, pero nakalagay ito, 200 plus euros. So, ibig sabihin, phishing siya. So, ngayon, binla ko agad yung account, yung credit card ko. Nagulat ako kasi directly from Globe yun. So, na-compromise yung system ba nila, yung server nila, bakit sila mismo from their own SMS na nag-send ng mga scammers na gano'n. So, that's very deceiving and very alarming na I believe kailangan i-address ASAP ng Globe yun. Kasi bakit mismo SMS server nila yung nagsisend papunta sa mga user ng mga phishing site, diba? So, yun naman guys. Walang problema sa pag-redeem ng rewards, pag-redeem ng mga points nyo. Yung may mga million na deposito sa mga account sila pa yung talagang ang hihilig sa mga rewards. Kasi guys, yung mga rewards and points, hindi lang yan para sa mga gipit. Even people with millions in the bank, they still use rewards, miles, credit card points. Not because they need it, but more of about they wanted to maximize the value. Sample is yung mga business class flights, nakukuha yan from points. Mga hotel stays, nakukuha yan from accumulated rewards. Saka yung mga ganyang cashbacks, malaking tipid din talaga yan. Ibig sabihin na maraming pera ang isang tao, hindi na siya magtitipid, diba? It's not really about sa kayang gumastos, but more of about being smart with money. Kasi guys, poor mindset yan eh. Porket maliit, porke pa piso-piso, 2 piso, 3 piso, hindi na pinapansin. Kasi may mga wealthy mindset, they really value yung mga libre. Kasi I'll take it. Every piso counts. So, wag niyo minamaliit yung mga tao na nagre-redeem ng mga ganyang rewards.